We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Price ceiling sa bigas na 41 pesos sa regular milled rice at 45 pesos para sa well-milled rice, epektibo na ngayong araw, September 5. Ilang rice retailers nangangambang malugi dahil sa ipinatupad na price ceiling. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ivy, alam mo, sa pag-iikot natin, may ilang tindahan na sumusunod doon sa itinatakdang price ceiling at meron din naman na hindi. Ang katwiran ng ilan ay ipinapaubos na lang daw muna nila yung mga naunang na-order nila mula doon sa supplier. Ilang beses man daw isipin, mahirap daw talaga na mangyaring maibigay ni Jaime sa gustong price ceiling ng pamahalaan ang ibinebenta niyang bigas sa ibaan public market. Ito'y kahit pa epektibo ngayong araw ang Executive Order number 39 na dapat ipako sa 41 pesos ang presyo ng regular milled rice at 45 pesos naman sa well-milled rice. May well-milled siya pero 50 pesos ang per kilo. Pinaubos lang yung kasi itong well-milled rice na ito, nung tumaas na, hindi na napalitan. Kasi kung magpapalit ka, ang iyong bigas pataas ang presyo ng kuha mo, malulugi ka naman. Pero sa pwesto ni Guillermo, pikit mata na lang daw niyang ibinagsak sa 45 at 41 pesos ang well-milled at regular milled rice. Doon po sa 45, sakripisyo po, lugi. Ay 1,160 po yun eh. Ay sa 4 kilo po, sa 1,160, ay bali po yun ay 46 na. Kaya lugi po ako doon, sakripisyo. Kasi yun po ang hiniling ng gobyerno eh. Ikinabigla nga raw ng Grain Retailers Confederation of the Philippines ang EO number 39. Para sa grupo, tila hindi raw nabigyang konsiderasyon at boses ang mga nagtitinda ng bigas. Sadsad sa pagkalugi raw ang aabuti nila. Mahal ang kanilang puunan, 50. Pinilit natin magbenta ng 45, yan ay batas. Ipukulong ba natin yan o paano? Di ba? Kawawa naman. Pwede naman tayo mag-usap ng mas mahinahon. Nakarating daw sa grupo ang balitang may tulong na iaabot ang Pangulo sa apektado ng price ceiling. Pansamantala lang naman daw ang price cap at may paparating din naman daw na inangkat na bigas. Nabanggit po na tulong po nila sa mga affected retailers po. Whatever kung ano po yung tulong nito, financial po, kung ano po ba, whatever, siguro po para magkaabutan po. Natataasan pa sa price cap na ito ang ilang magsasaka na gaya ni Mang Ruben. Dehado raw sila dahil nasa 16 pesos per kilo lang ang benta niya sa mga kumukuha sa kanya. Ang kilo ng palay talaga 30. So dapat? Dapat ganun din, 30 din amin para makabawi naman kami mga farmers. Ang ibang katulad kong mahihirap, dahil kung mas mahirap ako, mas marami pang mahirap. Yan ang hindi man nila kaya. Dapat babaan pa. Ayon sa DTI Batangas, naghihintay pa sila ng direktiba tungkol sa binuong task force. Agriculture Department daw ang lead agency sa pagmomonitor ng price cap. Samantala, Ivy, sinabi sa atin ng DA Calabarzon Region na may grupo sila na lumabas ngayong araw para nga mag-monitor kung talagang natutupad nga ba yung price ceiling doon sa iba't ibang pamilihan sa rehiyon. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. Incumbent Barangay Chairman sa Taal, Batangas, patay matapos pagbabarilin sa harap ng Barangay Hall. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez.
Tingnan ang pagdaan ng mga sasakyan sa kalsadang ito sa Barangay Poblacion Zone 10 sa Taal, Batangas. Hanggang isang motorsiklo ang tumabi saglit at maya-maya'y tila may tinatambangan ng backrider. Pinagbabaril na pala noon si Barangay Chairman Erasmo Hernandez na nakaupo lang sa parking lot sa tapat ng Barangay Hall. May tama po sa leeg, lampas sa ulo. Alin po ang tama niya, may tama po sa tiyan. Kakandidato pa raw sana sa Barangay and SK Elections 2023 si Hernandez. Nangyari ang pananambang ilang araw lang bago natapos ang COC filing para sa BSKE. Sinisilip ng pulisya ang lahat ng posibleng anggulo sa krimen. Tayo rin ay naghahanap pa rin ng ibang impormasyon. Mali mo, baka meron naman ito sa hindi sa pagtakbo or may personal siyang problema na yun po yung ating ginagawa sa ngayon. Ayon sa mga kasamahan sa barangay at pamilya, wala raw nakakaalitan ng biktima. Madaling lapitan at palakaibigan daw ito. Hiling nila ang hustisya. Hindi ho yan tatagal ng almost 40 years kung hindi magandang pinakikita sa barangay. Kaya pala isipan ho kung bakit. Wala naman nung natatanggap ng death threat. Wala. Sa backtracking ng mga kuha ng CCTV, natunton kung saan mabilis na nagtungo ang mga sospek. Nagkanta kami kaya nandito tayo ngayon sa Barangay Halang ng Taal at dito natin nakita, based sa CCTV, dito natin nakita tumakbo yung mga sospek. Nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. 50 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos na taas presyo sa mga produktong petrolyo ipinatupad ngayong araw, September 5. Ilang motorista umaaray na sa mahigit 2 buwang sunod-sunod na taas presyo sa langis. Alamin yan sa report ni Andrew Bernardo. Ipinatupad na ng mga kumpanya ng langis ang pagtataas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong araw, September 5. Aabot ito sa 50 sentimos hanggang sa mahigit piso. Kahapon, nagpakarga na ang ilang motorista ng diesel at gasolina sa gasolinahang ito sa Bawan, Batangas. Ang ilan, kita pa na nagdala ng malaking container para mapaglagyan ng diesel. Ang ilang motorista, dismayado sa mahigit 2 buwan na sunod-sunod na taas presyo sa langis. Malungkot kasi imbis na yung maiipon mo, ay napapapunta pa doon. Sana naman ay bumaba kahit na kaunti. Dismayado rin ang motoristang si Luigi sa umano'y tila hindi patas na presyo sa langis. Minsan nga bumababa, pero konti lang, pero ilang linggo lang, bigla nang tataas, tapos sunod-sunod pa, tapos sobrang taas. Apektado kaming mga driver. Pero ayon sa direktor ng Oil Management Bureau ng Department of Energy, sumusunod lamang ang bansa sa galaw sa international oil market na resulta ng production cut sa langis ng Saudi Arabia at Russia. Isama pa ang mataas na inventaryo ng langis sa Estados Unidos. Maliit lang yung depression ng world supply tsaka world demand. Kapag may mga ganyang additional supply cut or production cut, makaka-affect yun talaga sa presyo. Yung United States, malaki siyang bansa. Kailangan naman muling maghigpit ng senturon ang mga motorista. Lalo't ayon sa DOE, malaki pa ang posibilidad na magtuloy-tuloy ang pagtaas sa presyo ng langis hanggang sa susunod na buwan. Ang impact niyan hanggang October. So sabi ko nga isang kadahilanan yun para tumaas. Pero isa lang siya. Lahat ng mga kadahilanan na yun o yung factors na yun, hindi natin control. Wala pang pahayag ang samahan ng mga tsuper ng jeep sa Southern Tagalog hinggil sa hiling nilang taas singil sa pasahe. Matatanda ang sinabi ng LTFRB na wala pang formal na petisyong natatanggap mula sa mga transport groups. Samantala, nananawagan ng DOE sa mga kumpanya ng langis na sundin ang tamang presyuhan ng langis at magbigay ng konsiderasyon sa mga motorista. Kasama si J.R. Manjares, Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog. 2 lalaki sugatan sa pananaksak sa Balayan, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sugatan ang 2 lalaking kinilala na sina Dominic Ramos, 30 anyos, residente ng Barangay Gumamela, Balayan, Batangas at Royvel de Castro, 22 anyos, residente ng Barangay Gimalas ng nasabi ring bayan matapos umano silang pagsasaksakin ng sospek na kinilalang si Jerry J. Cacao. Sa investigasyon ng pulisya, magkasama ang biktimang si de Castro at ang sospek na si Cacao sa isang lamesa habang nagiinuman sa isang bar nang makaalitan ng sospek ang grupong kinabibilangan ng biktimang si de Castro. Kasi nagkaguluhan, so hindi na niya nakita siguro kung sino yung hindi ko sino malapit sa sinaksak. Parang nakosunada yung isang miyembro ng suspect. Nagkainitan na, sumunod na pangyari, nagkaroon na ng gulo, nagsuntukan na yung mga tao.
identified po siya ng mga tao nandoon na siya nagwawasiwas ng kutsilyo. Ayon sa pulisya, 3 tama ng saksak ang tinamo ng mga biktima. Agad silang isinugod sa ospital ng mga kasamahan habang mabilis namang nakatakas ang suspect, dala ang kutsilyong ginamit sa pananaksak. Posible raw na dahil din sa kalasingan kaya nagawa ng suspect ang pananaksak ayon sa pulisya. Samantala, nakauwi na ang mga biktima sa kanilang tahanan habang patuloy pang pinaghahanap ng pulisya ang suspect. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa mga biktima para sa kanilang pahayag. Paalala ng pulisya sa mga residente, huwag pong dadaanin lagi sa init ng ulo. Kung meron pong mga problema po, maganda po mapag-usapan muna. Huwag pong magdadala ng mga deadly weapon kasi yan din po yung ugat din po ng pag hindi nakapagpigil, mas malakas ang loob na gumawa ng hindi maganda. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, pagkatapos ng Bagyong Hana, may bagong bagyo ulit na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yan ang Bagyong Ining na huling namataan, 975 kilometers, silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 55 kilometers per hour. Mabagal ang pagkilos nito pakanluran. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maglandfall at posibleng lumabas din kaagad sa PAR ngayong gabi o bukas. Malayo ito sa landmass kaya wala ring nakataas na wind signal pero posibleng hatakin din ng Bagyong Ining ang habagat. Wala nang nakataas na anumang wind signal pero maaari pa ring makaranas ng bugso ng hangin at ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa habagat. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. Posible ang malalakas na ulan sa Mindoro Provinces, Quezon at Laguna. Posible rin ang pag-ulan sa natitirang bahagi ng Luzon, pati sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, Technical Assistant, TV Transmitter Technician, Vision Mixer, AM/FM Studio Technician, Electromechanical Engineer at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. 2 lalaki patay sa salpukan ng 2 motorsiklo sa Batangas City. Mga biktima posibleng mabilis ang patakbo ayon sa pulisya. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Dati nung nasan ka man ngayon, patatagin mo ako. Alam ko, pagsubok ito, hindi ibibigay sa akin ni Lord. Patatagin mo ako dahil lang salang-alang sa iyong mga anak. Ito ang huling mensahe at hiling ng 36 anyos na si Mona Lisa sa kanyang asawa na si Luciano Mahagway, 31 anyos at residente ng Barangay Balagtas, Batangas City matapos itong masawi nang masalpok ang minamaneho nitong motorsiklo sa isa pang motorsiklo na minamaneho ni Joven Atienza, 26 anyos, sa bahagi ng Barangay San Pedro. Sa investigasyon ng pulisya, binabaybay ni Mahagway ang kahabaan ng Barangay San Pedro habang pauwi sana sa Barangay Katandala si Atienza. Sa gitna sila nagpanalubong. Siguro po sa bilis ng takbo, parehas, halos sila ay head-to-head ang nangyari doon sa 2 motor. Wasak ang parehong motorsiklo at parehas ding tumumba ang mga rider sa kalsada. Agad isinugod sa ospital ng mga responding rescuer ang mga rider at isang angkas, ngunit sa kasamaang palad idiniklarang dead on arrival ang mga rider. Kasalukuyan nagpapagaling pa sa ospital ang angkas ni Mahagway. Ayon sa pulisya, posibleng nasa impluwensya ng alak si Mahagway nang mangyari ang aksidente. Ayon sa aking pagtatanong po dun sa back rider, ay sabi po nakainom sila. Yun lang po ang sabi, hindi naman po natin sa doktor. Talaga nakainom.
Ayon lang sa kanyang backrider. Nakainom lang po siya ng konti. Hindi naman po siya talagang lasing na lasing. Samantala, nakalagak sa kanilang tahanan sa Barangay Katandala, Ibaan, Batangas ang mga labi ni Atienza habang sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa pamilya nito para sa kanilang pahayag. Paalala ng pulisya, Kung tayo po'y mamaneho at nakainom, kumare, wag na magmaneho. At kung sakali man din na maiwasan, ay maging marahan lang po ang ating pagtakbo saan man tayong nananakbong kalsada. kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Bilang ng mga nagsumite ng Certificate of Candidacy sa Batangas, pumalo sa mahigit 34,000. Samantala, paglabas ng Certified and Official List of Candidates, hindi nangangahulugan na pwede ng mga panya ayon sa COMELEC. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Umulan o umaraw, mahaba man o maigsing pila, naging matiwasay ang itinakbo ng 6 na araw na COC filing sa lalawigan ng Batangas. Ayon kay COMELEC Batangas Provincial Election Supervisor, Attorney Jonalyn Sabeliano, wala silang natanggap na malaking aberya sa pagbubukas at pagsasara ng filing of COC. Talagang naging maayos ang ating filing dahil kahit bilumog tayo during the first day, na-manage naman natin ito at mga sumunod sa araw ay naging mas manageable na. Sa tala ng COMELEC Batangas, mahigit sa 34,300 ang kabuang bilang ng mga naghain ng kandidatura sa buong lalawigan. Mga pangunahing lungsod daw sa probinsya ang nangunguna sa listahan ng may maraming nagsumite ng COC form. Re-reviewin pa raw ang mga forms na ito saka pa lang makakapaglabas ng Certified and Official List of Candidates ang COMELEC. Meron din po pwedeng ma-disqualify dito by reason of age, baka nakalampas sa mata ng taong pinailan nila. Correct. Pwede pa rin po yun. Tapos pwede rin po na base sa mga listahan na ibibigay ng korte ay meron ng permanent disqualifications. Wala pang itinatakdang petsa sa paglalabas ng listahan na ito. Pero ang paalala ng komisyon, hindi nangangahulugan na kahit pa may certified list na ay pwede ng mangampanya. Dapat daw seryosohin ng mga tatakbong opisyal ang alituntunin ng ahensya dahil kung babaliin daw ito ay makakasuhan sila na may kinalaman sa paglabag sa Omnibus Election Code. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Batanggenyong si Bishop Moises Cuevas mainit na sinalubong sa kanyang pagdating sa Calapan City Oriental, Mindoro. Pagtatalaga kay Bishop Cuevas bilang ika-4 na Apostolic Vicar ng Calapan, isasagawa bukas September 6. Tunghayan yan sa report ni Denise Abante. Mainit na tinanggap ng mga Katoliko ang pagdating ng Batanggenyong si Bishop Moises Cuevas, ang ika-4 na Apostolic Vicar ng Apostolic Vicariate of Calapan sa Oriental Mindoro kahapon. Pamumunuan niya ang mahigit 800,000 mga Katoliko sa buong probinsya ng Oriental Mindoro. Pagbaba ng obispo sa Calapan Port, agad siyang sinalubong ng musiko o banda na walang tigil sa pagtugtog. Kasama ring sumalubong si Oriental Mindoro Governor Bons Dolor, Calapan City Mayor Malu Murillo, mga pari, madre, seminarista, kabataan at mga laiko. Nagtanghal naman ng ilang kabataan ang katutubong sayaw. Sakay ng sasakyang pinalamutian ang ilang mga prutas at putit dilaw na tela na sumisimbolo sa bandila ng Vatican, nag-motorcade ang obispo mula Calapan Port hanggang makarating sa Bishop's Residence kung saan isinagawa ang Rite of Solemn Canonical Possession. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong mainit, malugod, masigla at maalon na pagtanggap. Indeed, you are a welcoming community that promotes the culture of encounter. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayong lahat ay magalak at magsaya. Ang simbahan at ang pamahalaan ay magkalangkay na naglalakbay tungo sa kaligtasan ng sambayan ng Mindoreño. Samantala, nakatalagang isagawa ang Solemn Mass of Installation o formal na pagtatalaga kay Bishop Cuevas bukas, September 6, alas 8 ng umaga sa Santo Niño Cathedral sa Calapan City. Pangungunahan ito ni Apostolic Nuncio to the Philippines Archbishop Charles Brown. Nauna nang naglingkod bilang Auxiliary Bishop ng Archdiocese of Zamboanga si Bishop Cuevas bago maitalaga ni Pope Francis bilang Apostolic Vicar ng Calapan.
Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Scene drop ni Alden Richards at Julia Montes sa 5 breakups and a romance, patok sa netizens. Samantala, Barbie Forteza nagulat sa topless scene ni David Licauco sa Maging Sino Ka Man. Narito ang report ni Hazel Alviar. Patok ngayon sa social media ang scene drop ni Alden Richards at Julia Montes mula sa kanilang upcoming movie na 5 Breakups and a Romance. Umani ng mga papuri ang eksena ni Alden na gumaganap bilang Lance at Julia na gumaganap bilang Justin. Bukod dito ay nireenak ng ilang netizens at content creators ang viral na eksena ng mga bida sa pelikula mula sa lines hanggang sa pagbuhos ng emosyon. Game na game nilang ginaya ang mga karakter ni Alden at Julia. Prim and proper daw sa personal si David Licauco ayon kay Barbie Forteza, kaya maging siya daw ay nagulat sa topless scene ng kanyang love team partner. Pero ayon sa aktres, hindi raw niya alam at hindi rin daw siya kasama sa eksenang nag-topless ang pambansang Ginoo. Dagdag pa ni Barbie, marami raw fierce na eksena ang dapat abangan sa upcoming series nilang Maging Sino Ka Man na mapapanood na sa September 11. Samantala sa Royal Blood, may katotohanan kaya ang mga sikretong ibinunyag ni Cleofe tungkol kay Margaret? Ano pa kaya ang mga sikretong itinatago ni Cleofe? Ang mga eksena sa Royal Blood tutukan pagkatapos ng Voltes 5 Legacy. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ikalawang pagdinig ng Senado sa kaso ng umano'y pananakit sa kasambahay na si LV Vergara isinagawa ngayong araw, September 5. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Dumalo sa ikalawang Senate Committee on Justice and Human Rights hearing sa Senado ang mag-asawang Jerry at Franz Ruiz kasama ng kanilang abogado. Kaugnay ito sa kasong umano'y pananakit sa dati nilang kasambahay na si LV Vergara sa Occidental Mindoro. Nabigyan ng pagkakataong magbigay ng kanilang panig sina Jerry at Franz. Mariing itinanggi ng mag-asawa ang umano'y pananakit kay LV. Yung mga sugat niya po, yung tamad po siya maligo. Minsan inaabot ng 4 na araw, 5 araw siya maligo. Tapos po, yung mga sugat-sugat po niya na yan, nakakamot niya po. Dagdag pa ni Franz, ang mga umano'y matitinding sugat ni LV ay sanhi umano ng tinamo nito mula sa pag-aaway nila ng mga kapwa nito kasambahay. Bagay na pinasinungalingan ni LV. Wala pong kaaway doon. Hindi kumbinsido rito si Senator Jinggoy Estrada, kaya muli nitong natanong kung paano nabulag si LV. Nakita mo naman yung kanyang x-ray o MRI na talagang maraming na-deform sa kanyang katawan o sa kanyang muka. Magagawa ba ng isang tao lamang? Hindi ko po alam kung anong nangyayari sa kanila. Lalo, put your honor, ay lagi din po kami sa biyahe mag-asawa. Itinanggi rin ng mga ito ang paratang na hindi nila pinapasahod ang kasambahay. Matatanda ang June 28 nitong taon nang ma-rescue si LV sa bahay ng anak ng mag-asawang Ruiz sa Batangas City matapos ipagbigay alam ng isa pang kasambahay sa kaanak ni LV ang sitwasyon nito. Wala sa nasabing pagdinig ang anak ng mag-asawang Ruiz kaya ipinatatawag ito sa susunod na hearing. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Presyo ng kamatis sa Batangas City Old Market pumalo na sa 200 pesos kada kilo. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Nagbabawas na raw ngayon ang kinukuhang panindang kamatis ang 60 anyos na tinderang si Evelyn sa Batangas City Old Market. Kung dati raw kasi, 8 hanggang 10 kilo ng kamatis ang kanyang kinukuha mula sa supplier, tingin ni Evelyn matumal ang bentahan dahil sa taas ng presyo nito, kaya ang ginagawa niya. Sa umaga, yung mga suki dumarating. Kapag hindi dumarating, doon kami talagang mahinang-mahina ang benta. Sa hapon naman, ang problema namin, yung mga magtitinda sa labas, maraming balot-balot na lahat na uri ng
gulay. Doon kami wala na kaming mapagbilhan. Sa ngayon kasi aabot na sa 200 pesos ang kada kilo ng kamatis na dating 80 hanggang 90 pesos lamang. Tumaas na rin ang presyo ng kada kilo ng patatas na nasa 160 pesos mula sa 120 pesos. Ang carrots na dating 150 pesos, 180 pesos na ngayon ang kada kilo. At ang siling labuyo na dating 100 pesos lamang ang kada kilo, nasa 500 pesos na ang kada kilo ngayon. Ayon sa pamunuan ng palengke, posibleng epekto pa rin ng mga nagdaang sama ng panahon ang mataas na presyo ng bilihin at ilang gulay sa pamilihan. Basta maulan, laging paghabagat, mataas ang kamatis kasi ang kamatis madaling mabulok. Hindi siya po pwedeng mababad sa tubig tapos mahangin. Ang kamatis mura lang sa tag-init. Kahit naman anong gulay, basta sa panahong ito, mataas siya dahil nang hindi sila sanay sa ganyang temperatura na iinit o ulan, nabubulok sila. Kaya ang ilang mga mamimili gaya nina Jinky at Ken, paisa-isa na lamang daw ang binibiling gulay para kahit papaano ay may maisahog pa ring masustansya sa pagkain. 2 piraso lang. Panggamit lang po ngayon, kulang sa budget. Lalo't ako, ang aking mister ay dinadialysis. Gusto ko yung lahat ng bilihin ay mababat para makausog naman kahit papaano. Konti-konti lang ay nagtitipid gawa ng mahal. Sana ay tumaas ang sahod para makabili ako ng maayos-ayos sa ng mga gulay at ulam. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, Miyerkules, September 6, 7 oras na kawalan ng supply ng kuryente ang mararanasan sa lungsod ng Tanawan, Batangas, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ito ng conversion ng mga linya para sa Barangay Pag-ibig sa Diyos. 34th Philippine Travel Mart sa Maynila umarangkada na. Verde Island Passage booth ng Batangas Province, paboritong selfie spot ng mga bisita. Silipin yan sa report ni Paul Hernandez. Pagkain, kultura, adventure at iba't ibang travel deals ang ibinida sa 34th Philippine Travel Mart sa Pasay City. Galing sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang sumali sa exposition para itampok ang mga destinasyon at atraksyon na sariling atin na pangunahing layuning pasiglahin pa ang tourism industry ng bansa. Siyempre, Calabarzon represent. Ang Calabarzon region ay bukas na. Maraming pumupunta na sa ating mga destination, attraction, at mga activities na ginagawa dito sa Calabarzon. Favorite exhibit ng mga bisita ang digital booth ng Batangas, ang Verde Island Passage. Hitik sa mga marine creatures ang makikita rito. Second runner-up lang naman sa best booth design sa mahigit 200 exhibitors. Meron po tayong LED panel wherein nakita po talaga ng ating mga visitors kung ano yung diving paradise na makikita nila sa ilalim ng VIP. Mapang-engganyo rin ang exhibit ng lalawigan ng Quezon. Extreme rides naman ang dinala ng pamosang theme park sa Laguna sa 3-day exposition. Andyan kasi yung ating mga destination, attraction, mayroon ding produkto, may pagkain, at iba-iba pa. Siyempre, yung culture, andun din. Malaki ang inaasahan ng Calabarzon Tourism Office na daan ang travel fair katulad nito para patuloy naman numbalik ang dagsa ng mga turista, hindi lang sa rehiyon kundi maging sa buong bansa. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Formal nang nagsimula ang Busigon Festival sa Labo, Camarines Norte, kasabay ng ika-223 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng bayan. Masiglang nagpagalingan ng mga delegado ng mga paaralan sa street dancing competition. Inabangan din ng mga manonood ang silent military drill. Ibinida rin ang mga pinagmamalaking putahe sa bayan. Tampok din ang kultura at mga tanawin na malaki ang potensyal na maging tourism destination ayon sa LGU. Bukod sa turismo, highlight ng Busigon Festival ang masaganang ani ng mga magsasaka. Patunay rito ang mga pinagmamalaking agricultural products sa bayan na tampok sa Agri-Trade Fair. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters.
At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.